Ito guys, para sa latest update naman natin dito kay Infinix ngayong October 18, 2024. Tapos guys, ito na update natin dito kay Infinix ngayong October 18, 2024. Yan, iisa-isahin po natin. Guys, ito maganda to yung kanilang bagong labas na Hot 50i kasi ito 256 gig na. At yung kanilang Smart 9 kung naghahanap tayo ng budget phone pero may malakas na processor, tamang-tama sa inyo to. Kasi may dalawang variant po yan. Pero dito guys sa kanilang area, isang variant pa lang ang dumadating, 64 gig. So ayan guys, umpisahan na natin ang ating update. At syempre guys, isasama na rin natin yung kanilang tablets. Alam ko may mga naghahanap po sa inyo ng mga tablets ni Infinix. At ito guys, tama-tama kasi ito ay 11 inches na, then may tatlong variant siya na pwede nating pagpilian. At syempre hindi pa huli ang kanilang mga gaming phone. Ayan, budget phone na gaming phone na may mga naka-markdown din po dyan. So ayun guys, umpisahan na natin to. Ito na po guys ang update natin. Unahin na po natin ang Infinix XPad. Ito guys, may tatlong variants po ang Infinix XPad. Ito guys, kung gusto natin ng Wi-Fi only, merong dalawang variants po yung kanilang Wi-Fi. Para po sa kanyang 4GB RAM 128, 7,499. At kung gusto naman natin guys ng mas malaking internal storage, meron din pong 4GB 256GB na XPad. Pero yun po ay 8,499 lang. Nag-add lang po tayo ng 100. So yun po yung Wi-Fi only. Hindi po siya nalalagyan ng SIM. At syempre guys, kung gusto naman natin ng nalalagyan ng SIM, meron din pong XPad na LTE o yung 4G LTE. Yan, pwede po natin lagyan ng SIM yan, single SIM, open line. Tapos ang kanyang RAM and ROM, ito po ay naka 8GB RAM na, so mas mataas ang RAM nito. And 256 na rin ang internal storage. Yan po yung tatlong variants na pwede nating pagpilian guys dito. Ito guys, bigyan ko kayo ng idea para po sa kanyang specs and parameters, para may idea po tayo dito kay XPad. Ito po guys is naka 11 inches na yung size ng screen. Guys, pag magsusukat nga pala tayo ng tablet, ang size nga pala ng sukat niya, pagsukat ng ruler is pagayon. Pag sa loob ng screen, patagilid yan. Yan po yung pagsukat ng tamang size ng screen po ng mga laptop and tablets. Tapos, ayan na guys, 11 inches, naka full high definition bright display. Gaming chipset na rin po yung tablet nila kasi ito po yung naka Helio G99 na. Ayan. 4G LTE connected. At naka quad speakers po yan. So may stereo sound system. Latest Android version. Ito yung kanyang Android 14. Siyempre guys, ito maganda sa kanya, meron siyang personal voice assistant, yung po yung Pollax AI. Siyempre, meron na rin tayong multi-device collaboration, di ba? 90Hz po yung refresh rate ng screen. At yung battery po nito guys is 7,000 mAh battery. Ayan guys, sa mga naghahanap ng tablet ni Infinix, XPad, para po sa Wi-Fi, 7,499, 4GB 128, 8,499, 4GB 256, at para po sa LTE 8GB 256 po ay 9,499. Tapos guys, bago tayo pumunta doon sa kanilang mga budget phone, punta muna tayo doon sa kanilang mga gaming phone, di ba? O yung mga ano natin, yung mga mid-range phone nila yan. Ito na guys, check naman natin ang kanilang Hot 40 Pro. Ito guys, napaka best seller po ng kanilang Hot 40 Pro. May kamukha po talaga siyang brand na cellphone yan. Talaga, napakaganda ng design. Guys, ito para sa dalawang variants po ng Hot 40 Pro. Yan. Ito po ay 4G guys. Parehas po silang 4G. Yan. Para po sa unang variant po nito guys, good news kasi yung 7999 po nito na 21 gig maximum RAM, ngayon po ay 7,499 na lang. Then yung isa naman pong merong maximum RAM na 16 gig 256 naman po na dating 7,499 less 1,000, ngayon po ay 6,499 na lang. Guys, itong hawak natin is dami phone lang to Yan. Pero ito yung kulay ng gold nila. Available colors po nito, gold, black, light blue, and light green. So may 4 na colors po yan. Lahat po maganda yan guys pagdating sa personal yan. Pag nakita nyo ng personal, maganda yan. Inside the box may kasama ng black na silicone case. And guys, para po sa kanyang specs and parameters, ito po ay merong gaming chipset, naka Helio G99. High resolution audio pagdating sa sounds po nito. At ito po ay meron na ring NFC, near field communication. Para po pagta-transfer natin ng mga music and photos yan.
Guys, ito meron tong 108 megapixel po para sa kanyang main camera. Ayan, meron siyang 108. At sa front camera po nito, ito ay may 32 MP. Then maganda dito guys, pagdating sa video nito, front at back camera nito, ito ay meron na ring stabilized video. Naka 1080p, 60 fps yan. Pwede po nating iset yan para smooth ang video natin. Ano? Tapos naka 120Hz na rin po yung refresh rate nito. Very smooth na rin. So once na inopen po natin ito guys, lagi po nating iseset po sa 120 para smooth po lahat yung galaw po. Ano? Although medyo kakain ng konting battery pero maganda yung smooth talaga. Mas mabilis ang response. Ano? Ayan guys, para sa battery, meron siyang 5,000 mAh battery at naka 33 watts fast charge na din. O ayan guys, update natin sa presyo. Ulitin po natin, 16,256, 6,499 at 21 gig maximum RAM 256 po ay 7,499 na lang. Tapos guys, ito naman, dito naman tayo kay GT20 Pro, yung kanilang official gaming phone. Ito po yung official gaming phone ng MPL. Ito guys, abot na abot pa po kayo. So, sa mga makaka-avail po ng ating previous na gaming kit. Yan, para po sa mga colors nga pala guys nitong si GT20 Pro, ito po yung kulay blue. Blue po yung guhit pero gray po yung majority kulay. Then meron din po silang orange. Ayan. Ang orange naman po nila, black naman po ang kulay. At yung silver po, yung isang kulay nila, silver. Ito yung hawak ni Kyrie. Yan, silver din ang kulay. O ito guys, para sa update naman ng kanilang GT20 Pro guys. Ito, pagdating sa chipset, ito, tama-tama sa mga gamer kung naghahanap kayo ng may malakas na processor. Yan, malakas na phone. Tapos, syempre, budget. Guys, presyo nito, 15,999. Pero ito yung kanyang mga specs and parameters. Ito yung naka-Dimensity 8200 5G processor. Tapos ito guys is naka 4 nanometer na ultimate processor na rin. At yung isa po ditong chipset, ito ay merong dedicated chipset na gaming display chip para sa stable frame rate engine, o di ba? Then pagdating sa gaming guys, ito napakataas po ng kanyang refresh rate. Ito ay merong MLBB 120 FPS para po sa kanyang stable frame rate supported. O di ba? Yung iba kasi pagdating ng 60 okay na, 90 okay na rin. Pero dito naka 120. O saan pa tayo? Ito guys, ang update natin. Ito po para sa isang variant nito, ito ay may maximum RAM na 24 gig, 12 plus 12 ang RAM, tapos 256 internal storage. So meron na rin po itong mga bypass charging. Pwede natin itong gamitin kahit nakasaksak. Safe po ang battery natin, hindi masisira. Basta naka-on po ang bypass charging. Yan guys, update natin dito kay GT20 Pro. Ito ay 15,999. Tapos ito naman ang update natin sa kanilang Note 40 series. Hello guys, Note 40 Pro. Hawak natin ang Note 40 Pro. Kulay gold. Ito po ay may tatlong colors. Ito po ay gold, black, and green. Para po sa green guys, yun ang leather. Ang green po, ito hawak ni Ibana. So ito po yung maganda rin po guys ang color nito, napaka elegante pagdating sa personal kasi ito ay pinaghalong gold and leather. Yan. Meron din po itong mga color na like yung BMW edition guys na silver ang kulay. Yan. Tapos ito meron ding black. So yun po yung mga colors natin pwede nating pagpilian guys dito kaya Note 40 Pro. Guys, pag naka Note 40 Pro, ito po ay parehas na naka-edge. Yan. Para po sa 4G and 5G. Guys, difference po ng 4G and 5G nito ay, syempre, unang-una yung chipset. Ang 5G po ay naka-Dimensity 7020 5G chipset ang ginamit. Ang isa naman po ay naka-Helio G99 kapag 4G. Then, pagdating sa charging po ng 5G nito, naka 100 watts. Tapos naka Type-C po pareho yung kanyang cord, yung C to C kung tawagin. Then yung 4G naman po niya is naka USB Type-C naman, naka 70 watts fast charging. O ayan guys ang difference nila pagdating sa sa specs. Ayan. Then sa presyo guys, ang 4G po natin ito ay 10,999 at ang 5G naman po ay 15,999. Parehas po silang ginagamitan ng wireless mag-charge. So ayan. Pwede po natin gamitin yan kahit mag-charge tayo wirelessly. Meron siyang kasamang magnetic case. Diba? Pwede mag-charge dito any brand basta meron kayong wireless capability. Diba? Mostly mga high-end phone ang gumagana sa wireless.
Pero dito kay Infinix, meron sila dito mga mid-range lang, o di ba? Minsan nga papasok pa yan sa entry level kapag nag-sale pa yan. Tapos ito guys naman, ang update naman natin dito sa kanilang 030. Ito guys, sa mga nagtatanong sa atin ng 030 5G ni Infinix, ito po ay halos wala na, nagkakaubusan na po ng stock ito kasi hanggang ngayon po ay iniintay po nila yung bago daw pong lalabas na nakapalit po nito. Ayan, hanggang ngayon po ay wala pa. Abang-abangan na lang po natin. Para po sa update po natin guys ito, baka makakakita po kayo sa mga ibang mga store. Ito po yung update natin sa presyo po ng 4G and 5G nito. Para po sa 4G nito guys, ito ay naka Helio G99 din. Pagdating naman po sa 5G, ang chipset na ginamit is naka MediaTek Dimensity 8020, napakataas po ng ginamit. At syempre guys, maganda dito sa camera. Meron siyang front vlogging camera, sa front camera naka 50MP. Tapos naka 4K resolution ang front camera nito. Ah, di ba? Meron siyang 4K resolution, pwede nating i-set yung video niya, no. Yan, naka 4K, naka 60 FPS, o di ba? Front camera na naka 4K, o taas ng resolution. Tapos ang maganda dito guys kay 030, naka 144 din yan ng refresh rate, parang si ano din, si GT. Naka 144 ang refresh rate ng screen yan. Ito guys, merong 68 watts fast charging na din. Camera 108 megapixel para sa main camera and 32MP naman sa front camera. Yan. Price po natin sa 4G 8,999 at 12,999 naman po sa kanyang 5G. Yan po guys ang latest update po kung halimbawa mayroon tayong makita sa mga store and kiosk ng Infinix. Yan na po yung update natin sa presyo, pero mostly nakakaubusan na talaga. Tapos ito na guys, punta na tayo doon sa kanilang mga entry level naman ang pag-usapan natin. Let's go. Ito na po guys ang update naman natin sa kanilang mga budget phone. Ito tama-tama guys to sa mga nagwo-worry na bibili ng mga budget phone pero nagwo-worry baka mag-lag o di ba, mabagal masyado. Pero guys, ito may re-recommend ko sa inyo yung bagong labas ni Infinix. Ito, tama-tama sa inyo guys ito. Ito may dalawang variants guys itong kanilang Smart 9, pero ang lumalabas pa lang dito ay 64GB, pero meron tong 128GB na variant. Para po sa dalawang variants, ito po yung variants nila. 6GB 64 3,499, 6GB RAM 128 ay 3,899. Guys, ito maganda dito sa kanyang highlights. Unang-una dito yung kanyang Helio G81 na processor. Yan, 48-month performance TUV fluency. O di ba? Ito budget phone pero merong ganong mga specs. Ito guys, ang katunayan na malakas po yung kanyang processor na ginamit para po sa kanyang budget phone. Ito guys, kasi ang kanyang Antutu bench score, ito po yung sukatan po ng bilis ng speed po ng processor. Ano po? Ito guys, para doon sa kanyang sa mga ibang brand, Helio G36, ito po yung 136-643, Helio G85 146-708. Ayan, tapos yung kanyang yung iba po, Tiger T612 na processor ay naka 246,000 po. Ang taas na rin, no? Pero guys, ito Helio G81 262,145. Sipin nyo guys, nasa budget po niyan. Entry level, nandoon yung kanyang processor. O, di ba? Ang taas. So, sabihin nun, mas pinalakas pa yung processor. Tapos, ito yan, nung comparison natin, 2.0 GHz, ganun kataas yan. Tapos, kumpara sa iba na 1.8 GHz. So, ganun, kabilis ang speed niya. O, ayan guys, ang update natin dito. At ang maganda pa dito guys, may 120 po ang refresh rate nito. Sa screen, 6.7 size ng screen, 120 Hz. Naka dual speakers, 300%. Ang lakas ng volume nito, 300% volume. O, di ba? Budget phone, pero ayan ang specs. At syempre guys, para naman doon sa mga naghahanap po ng Smart 8. Ito guys, nagkaubusan to ng Smart 8. Nauubos na po to. Ito naman maganda dito guys sa Smart 8 is meron siyang mataas na RAM din. 8GB RAM 128. Ang laki na rin ng internal storage. Pero ang presyo guys ito, 3,999 lang. O, diba? Naka 90 Hz na rin yung refresh rate nito. Smooth na rin po yan. O, diba? Para po sa kanyang specs and parameters, ito, bigyan ko kayo ng idea guys Battery, 5,000 mAh battery. Naka Type C, pang all day battery natin. Camera, meron siyang 13 megapixel po para sa kanyang dual camera with ring flashlight. O, ito guys, naka 360 lab quality tested na po yan. Top reliability, diba? For security unlock, meron siyang side fingerprint.
Face pass unlock din. Sa volume po niya 200% na rin, o di ba? Ito guys, sa mga nagtatanong nga pala ng ano nito, size nito, ito yung naka 6.6 inches. Ayan. Ito guys, napaka best seller po yan, yung mga Smart 8 na yan. Tapos guys, hindi lang yan, ang 64 gig nga pala na variant ito, 3,399 lang, o di ba? Napakamura ng Smart 8. Tapos hindi lang yan, ito naman yung kanilang Smart 8 Pro. Ayan, kung naghahanap naman tayo ng discounted kay Infinix, yung kanilang Smart 8 Pro po na may mataas na RAM. Ito, naka 16 gig maximum RAM po yan. 16 gig maximum RAM, 128 internal storage. Dati pong 4,999, ngayon po ay 4,599 na lang. Camera po, ang tumaas sa kanya, naka 50 megapixel na dual AI camera. 90 Hz na rin po yung refresh rate ng screen, very smooth. 6.6, very handy ang size ng screen niya. Then, ayan nga po guys, naka-sale na, 4,599 Smart 8 Pro. Tandaan po natin yan ha, para hindi po tayo malito pag bibili po tayo. Yan na po yung aasahan natin mga presyo. Tapos guys, sa mga naghahanap naman ng latest model, eto na. O di ba, latest model ni Infinix pero budget phone lang. O kitang-kita niyo naman po ang presyo guys, 4,999 lang. Ito yung may mataas na rin chipset, naka G81 processor na rin. 48 months fluency protection din, meron din. O 8 GB RAM. Guys, ito nga pala, once na binuksan po natin para mas maano po natin yung kanyang 120 refresh rate. Ayan guys, napakataas ng refresh rate nito. Pero once na binuksan po natin ito is naka-automatic pa po yan. Guys, ano ko lang sa inyo, tip ko lang po sa mga bibili po ng Hot 50i, ilagay po natin sa setting po niya na 120 yung refresh rate po niya para mas makita nyo po kung gaano siya ka-smooth. Kasi wag binuksan po natin yan, naka-automatic pa po yan. So iba yung performance po kapag naka 120. Type nyo lang po sa setting ang refresh rate po niya, then isagad nyo po yung 120. So yun, makikita nyo po yung refresh rate niya pagdating sa mga camera, kung paano siya mag-ano. Di ba? So, basta iba yung galaw niya kapag naka 120 na. Yan. Tapos guys, ito naka 300% volume na rin. So napakalakas ng sounds din yan. Yan. Hot 50i. Tandaan po natin, napakalaki ng internal nito, 256 gig. Guys, yung tip ko dito kay Hot 50i, ilagay nyo sa 120 para mas makita nyo po yung smoothness niyan kapag binuksan na natin o inopen na natin. Tapos hindi lang yan guys, ito naman ang update natin sa kanilang Hot 40i o Hot 40i series. Dito ang available po natin ay yung kanilang 16 GB RAM to 128 po, 5,299. At yung kanilang 16 GB RAM to 56 po ay 5,999. Guys, ano bang meron dito kay Hot 40i? Ito po, naka-fast charge na rin to, 18 watts fast charging. 90 Hz refresh rate, 6.56 po ang size ng screen, naka magic ring na rin. At syempre guys, naka 50 megapixel para sa kanyang ultra clear main camera. At sa mga mahilig mag selfie, 32 MP na po yan. O di ba? Ito guys, maganda to, medyo hawig po yan sa mga Hot 40 Pro natin. Ito dikit na dikit po yung design nitong si Hot 40i. Presyohan, napakamura. Tapos guys, ito may nag-iisa pa sila ditong model ng Hot 20 Play. Baka gusto po natin ng Hot 20 Play. Ito hindi pa rin po pauhuli guys to. Ito ay dating bestseller din. Pero guys, ano bang maganda dito kay Hot 20 Play? Bakit bibili natin yung halagang 4,999? Guys, ito po kasi merong mataas na battery yan, no? 6,000 mAh battery. Ayan, 18 watts, naka Type-C na rin, fast charging po yan. Tapos ito, pagdating naman sa kanyang specs and parameters, hindi na rin pa uli. Guys, ito medyo malaki na rin ang screen kung naghahanap tayo ng malaking screen. Naka 90 Hz po yan, 6.82 console fluid gaming display. At ito, mabilis na rin ang processor nito. Yan, naka 2.3 GHz CPU powerful gaming processor. Cinematic audio processing, ganda ng volume niya, sounds niyan. Para po sa kanyang rear camera, 13 megapixel po with yan, portrait AI dual camera. Pagdating sa chipset, ito yung naka Helio G37 na. O, di ba? So ayan, mga gamer, meron siyang iron triangle cooling and gaming and network performance. O Hot 20 Play, 4,999.
Tapos ito nga pala kay Ma'am Grace from BGC, bumili po siya sa atin. Nag-visit po siya dito sa kay Infinix ha, para lang po bumili ng Hot 40 Pro. So na-avail po niya yan. Dati po guys talagang original price nito 8,499. Dalawang beses lang po siya nag-markdown. Ngayon po ay 7,499 na lang po yan. Naka Helio G99 na po yan para sa ultra speed processor, 21 gig maximum RAM, 256 internal storage. At syempre guys, ito medyo malaking screen ito, naka 6.78. At parang naka AMOLED po yan na maganda rin, maliwanag. Ito po yung naka full high definition plus 120Hz na rin po yung refresh rate nya. At para sa main camera, 108 megapixel po ito. So maganda lang dito guys kay Hot 40 Pro, ito ay meron na rin tong dual view video pagdating po sa video recording, at naka-stabilize video po ang front at back camera nito. Kaya syempre, sulit na sulit tayo sa mga ganong presyo. Tapos nandoon na lahat, di ba? O ayan guys, ang update natin dito kay Infinix sa kanilang mga budget phone at tablet. At syempre guys, yung kanilang mga gaming phone, yung kanilang mga top of the line, di ba?